Nagsisimula ang pelikula sa isang matandang babae na nagngangalang Evelyn ang nakita na pinagsasabihan ang isang bata dahil sa pagnanakaw sa tindahan. Binalaan niya itong isusumbong sa pulis kung patuloy pa rin itong magnakaw. Pagkarinig sa banta na iyon, nangako ang bata na titigil na sa pagnanakaw. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pamimili matapos umalis ang bata, ngunit hindi nagtagal, dumating ang dalawang armadong lalaking may maskara at tinatakot ang may-ari ng tindahan. Matapos ibigay ng may-ari sa kanila ang lahat ng pera, pinatay nila siya. Ngunit sa kasamaang palad, narinig nila ang boses ni Evelyn, at nang makita siya, brutal nilang pinatay siya at tumakas ang mga tulisan mula roon. Kinabukasan, lahat ng mga tao sa bayan na kilala si Evelyn ay dumating sa libing. Nalaman na siya ay kilala bilang isang huwarang mamamayan sa lungsod. Mayroon pa siyang isang orphanage na nag-aalaga sa mga ulila at mga batang iniwan ng kanilang mga magulang. May dalawang pulis na nagngangalang Green at Fowler na nakita roon. Ipinaliwanag ni Green kay Fowler kung gaano kabuti si Evelyn, ngunit mayroon siyang 4 na may ganap na magkaibang ugali sa kanya. Sila ay sina Bobby Mercer, ang panganay, na kilala sa pagiging malapit sa mundo ng krimen, si Jerry Mercer, na nagsisisi na sa mundo ng gang at naging matagumpay na negosyante, si Angel Mercer, na nakatira sa labas ng lungsod, at Jack Mercer, ang bunso, na adik sa droga. Hindi nagtagal, nilapitan ni Bobby sina Green at Fowler. Nalaman na siya pala ang kaibigan ni Green mula pagkabata. Sa kabilang banda, tila hindi gusto ng asawa ni Jerry ang presensya ni Bobby dahil natatakot siyang baka maging kriminal ulit ang kanyang asawa, pero tiniyak ni Jerry sa kanya na tunay na nagsisi na si Bobby. Noong gabing iyon, bumisita sina Bobby, Jerry, at Jack sa bahay ng kanilang ina at nakita nila si Angel doon. Humingi ng tawad si Angel dahil wala siyang oras para dumalo sa burol, dahil kakadating lang niya mula sa labas ng lungsod. Pumasok ang 4 sa kani-kanilang mga kwarto at naalala ang lahat ng kanilang mga alaala sa pagkabata nang alagaan sila ni Evelyn. Hindi napigilan ni Bobby ang kalungkutan at nagsimula siyang lumuha. Pagkatapos umiyak, nilapitan ni Bobby si Jack at sinabi na siya ay labis na naliligaw. Hindi niya inasahan na ang kanilang ina ay papatayin ng ganoon ka-brutal kahit na siya ay isang mabuting tao. Hindi nagtagal, nagpaalam si Angel na lalabas sandali dahil gusto niyang kumalma pero hindi siya pinaniwalaan ni na Bobby at ng iba pa. Sigurado na sigurado sila na si Angel ay nagtatangkang kumuha ng ibang babae para sa sarili niya, alam nila na si Angel ay isang manlalaro. Tama nga, nakita siyang may ibang babae. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga magkapatid na Mercer na parang isang normal na pamilya. Nagbiruan sila, nag-relax na nood ng TV, at naglaro tulad ng isang normal na pamilya. Sa sandaling ito, naalala nila ang mga magagandang alaala noong buhay pa si Evelyn. Pagkatapos noon, kumain sila ng lutong karne ng turkey ng magkasama, ngunit habang kumakain, ang 4 sa kanila ay tumingin sa bakanteng upuan na dati upuan ni Evelyn at naalala ang madalas sabihin ng kanilang ina. Pagkatapos ng pagkain, inimbitahan ni Bobby ang kanyang mga nakababatang kapatid na maglaro ng hockey upang sumaya sila. Kinabukasan, nakipagkita silang 4 sa abogado ni Evelyn, na pagkatapos ay ibinigay sa kanila ang mana at mga mahahalagang dokumento. Nakakuha sila ng kaunting pera, alahas, at iba pa. Kahit na hindi kalakihan ang mana, hindi man lang nagalit ang mga magkapatid, nagpapasalamat sila sa kahit anong ibinigay ng kanilang ina. Ang kanyang mapagmahal na pag-aalaga ay higit pa sa sapat para sa kanila. Noong gabing iyon, pumunta sila sa isang bar upang magpahinga at uminom. Pagkatapos, nilapitan sila ng isang matandang kaibigan na tila may alam upang matuklasan ang utak sa likod ng pagpatay kay Evelyn. Nang marinig iyon ni Bobby, agad niyang tinanong ang matanda na ipaliwanag ang nalalaman niya, ngunit si Jerry, na nagsisi na sa mundo ng krimen, ay nagpas siyang umalis at ibigay ang misyon ng paghihiganti sa kanilang tatlo. Pagkatapos matanggap ang impormasyon, pumunta sina Bobby, Angel, at Jack sa isang nakatagong nightclub, na pinaniniwala ang hideout ng saksi sa pagpatay kay Evelyn. Walang pag-aalinlangan, agad silang pumasok, nagkukunwaring mga pulis. Tinanong nila ang mga lalaking di umano'y nakakita sa pagpatay kay Evelyn habang sila ay naglalaro ng basketball, ngunit isa sa kanila ang nagsabi na hindi niya ito malinaw na nakita dahil pinatay ang mga ilaw sa court bago nangyari ang insidente ng pamamaril. Pagkatapos, agad na sinuri ni Bobby ang basketball court na kanilang tinutukoy. Hindi nakakita ng anumang matibay na ebidensya, nagpa siya ang mga magkapatid na Mercer na umuwi.
Sigurado si Bobby na ang pagpatay sa kanilang ina ay isang sabwatan, hindi lang isang ordinaryong pagnanakaw. Kinabukasan, pumunta ang mga magkapatid na Mercer sa tindahan kung saan nangyari ang pamamaril upang makita ang CCTV footage. Siyempre, hindi nila kayang panoorin ang pagkamatay ng kanilang ina. Pagkatapos noon, nalaman nila, na pagkatapos mangyari ang pamamaril, dumating ang mga pulis at tinanong ang isang itim na lalaki na tila maraming alam tungkol sa pamamaril. Ayon sa balita, ang lalaki ay isang manlalaro ng basketball, na bago ang insidente, pumunta sa tindahan upang bumili ng inumin. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, agad silang pumunta sa pinakamalapit na basketball court, at sa pagdating nila ay mayroong laban na nagaganap. Itinigil ni Bobby ang laban sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril sa gitna ng court, at kasabay nito, may isang binatang nakita na tumatakbo palayo mula roon. Matapos matagumpay na mahuli ang binata, sinabi ni Jack kay Bobby, na nasa basketball court pa rin, na agad umalis sa lugar. Pagkatapos, tinanong ng magkapatid na Mercer ang binata. Lumabas na hindi alam ng binatang ito ang tungkol sa pagpatay, pero sinabi niya kay Bobby na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Damian ang saksi. Pagkatapos makuha ang address, pumunta ang magkapatid na Mercer kay Damian, ngunit sa kasamaang palad, agad na tumakas ang lalaki. Halos nahuli siya ni Bobby pero may dalawang aso si Damian na agad na umatake. Tumakas ang lalaki sa pamamagitan ng bintana, ngunit pinigilan siya ni Bobby sa pamamagitan ng pagputol sa lubid na nagdulot kay Damian na mahulog sa lupa. Matapos mahulog mula sa itaas na palapag, nilapitan si Damian nina Bobby at ng iba pa. Nagbanta si Bobby na papakawalan siyang mamatay sa lamig ng nyebe kung hindi niya isisiwalat kung sino ang pumatay sa kanilang ina. Kahit na siya ay nasugatan, tumanggi pa rin si Damian na ibigay ang pangalan ng pumatay kay Evelyn. Bilang resulta, umalis ang magkapatid na Mercer, iniwan siyang may sugatang binti sa napakalamig na nyebe. Dahil sa lamig, napilitan si Damian na aminin at isiwalat na ang isang estrangherong lalaking may balbas sa kasino ang pumatay kay Evelyn. Pagdating sa kasino, nakita ni na Bobby, Jack, at Angel ang lalaking tinutukoy ni Damian, ngunit sa kasamaang palad, ang lalaki at ang kanyang kasamahan ay may dalang mga baril. Hindi maiiwasan ang putukan. Tumakas sila mula roon, kaya't sinubukan ni Bobby at ng iba pa na habulin sila gamit ang kanilang sasakyan. Sa gitna ng habulan, sinabi ni Bobby kay Angel na barilin ang kanilang target, at kahit na nasira ang kanilang sasakyan, nagpatuloy ang habulan hanggang sa wakas, tumagilid ang sasakyan ng kanilang target. Lumabas sina Bobby at Angel at agad nilang pinagbubugbog ang lalaki. Pagkatapos ng may matinding galit sa kanyang mukha, binaril ni Bobby ang lalaki at ang kanyang kasabwat hanggang sa mamatay. Kinabukasan, siniyasat nina Fowler at Green ang mga pagkamatay ng mga lalaki mula sa nakaraang gabi, na ang mga katawan ay nakahiga pa rin sa kalsada. Pareho silang agad na nagduda na ang pagpatay na ito ay isinagawa nina Bobby at ng kanyang mga kapatid. Pumunta sila sa tahanan ni Bobby upang imbestigahan siya. Doon, naghihinali si Green nang makita niya ang sugat sa kamay ni Bobby, at natagpuan din ng pulisya ang buhok ni Bobby sa lugar ng insidente. Tinanong nila kung nasaan ang kanilang kotse, ngunit itinanggi nina Bobby at Angel ang mga paratang at sinabi na pinagbintangan lamang sila nina Green at Fowler nang walang sapat na ebidensya. Nakita ang lumalalang sitwasyon, humiling si Green na huwag na nilang pahabain ang investigasyon. Samantala, isang mobster na nagngangalang Victor Sweet ang sumisigaw sa kanyang mga tauhan dahil sa pagkuha ng isang hitman mula sa parehong lungsod para patayin si Evelyn, na nagresulta sa kanya na makatanggap ng mga banta mula sa magkapatid na Mercer. Sobrang galit siya at pinarusahan niya ang lalaki sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya na parang aso. Sa bahay ni Evelyn, nagpa siya sina Jack at Bobby na ipagpatuloy ang kanilang misyon kahit binabantayan pa rin sila ng mga pulis. Samantala, kailangan muna ni Angel na pasayahin ang kanyang kasintahan. Di nagtagal, nagkaroon sila ng bisita mula sa insurance company na humahawak sa lahat ng insurance ni Evelyn. Sinabi ng tao sa kanila na ang insurance company ay may pagdududa kay Jerry, dahil ayon sa mga tala ng bank account, siya ay wala ng pera, ngunit sa kakaiba, nakapagbayad siya sa pulis ng napakalaking halaga. Naghinala si Angel tungkol sa pera ni Jerry, at pinaghihinalaan niya na sa lahat ng panahong ito, maaaring may ginagawang iligal na negosyo si Jerry sa ibang lugar. Nakakita sina Bobby at Jack ng iba't ibang armas sa bahay ng pumatay kay Evelyn. Kasabay nito, nakipagkita si Angel sa dating empleyado ni Jerry upang humingi ng paliwanag.
Ipinaliwanag ng empleyado kay Angel na nakipag-ugnayan si Jerry sa isang grupo ng mga gangsters na naging dahilan ng permanenteng pagsasara ng kanyang negosyo. Nang marinig ito, mukhang labis na nadismaya si Angel dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng kanyang sariling kapatid. Ang lalaki ay nagbunyag ng isang opisyal na nakakaalam tungkol sa mga problema ni Jerry sa bahay. Nang sinuri nila ang kamera ng mamamatay tao, natagpuan ng magkapatid na Mercer ang isang litrato ng isang tao na malamang ay may alam tungkol sa utak sa likod ng pagpatay sa kanilang ina. Pagkatapos ng sinuri nila ang bahay ng lalaki, dumating ang tunay na kaibigan ni Angel at nagdulot ng kaguluhan, at nakita siya ng lalaking bagong balik sa bahay. Agad na nahuli ng magkapatid na Mercer ang lalaki at tinanong tungkol sa pagkamatay ni Evelyn. Nalaman na wala talagang alam ang lalaki pero lumabas na siya pala ang kasintahan ni Evelyn. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Angel kay Bobby ang problema ni Jerry. Sa wakas, nagpa siya si Bobby na makipagkita sa opisyal na may alam tungkol sa issue. Sa ibang lugar, nakipagkita si Green sa abogado ni Evelyn upang imbestigahan ang kaso ng kanyang pagkamatay at ang mas malalim na mga pangyayari sa paligid nito. Nalaman niya na bago siya mamatay, pinaghihinalaan ni Evelyn ang mga negosyo ni Jerry. Kasabay nito, hinarap ni Bobby at Jack ang opisyal na ang pangalan ay Douglas, at direktang tinanong tungkol sa pagkakasangkot ni Jerry sa ilegal na negosyo. Nang tumanggi si Douglas na magsalita, binalaan nila siyang susunugin ang kanyang sasakyan, na labis na nagpapatakot sa kanya kaya't umamin siya na may mga transaksyon si Jerry kay Victor. Samantala, sa istasyon ng pulisya, ni-review ni Green ang CCTV footage at nakita niyang nagkikita sina Fowler at Evelyn, kahit na dati nang sinabi ni Fowler na hindi niya ito kilala. Dahil dito, nagsimula nang magduda si Green sa kanyang kasamahan. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Angel kina Jack at Bobby na nangutang ng pera si Jerry sa maraming tao, kabilang si Victor. Nang sinundan nila si Jerry, nasaksihan nila itong nagbibigay ng isang sobre na naglalaman ng pera sa isa sa mga tao ni Victor. Walang pag-aalinlangan, hinarap ni Bobby ang lalaki at kinuha ang sobre na ibinigay ni Jerry. Sa ibang lugar, nakipagkita si Douglas kay Victor at iniulat na ang mga magkapatid na Mercer ay walang tigil na hinahanap ang utak sa likod ng pagpatay sa kanilang ina, na mas mabilis pa kaysa sa pulis. Nang marinig ito, pinapaalis ni Victor ang mga batang naglalaro malapit, inutusan silang umakyat sa itaas, at pagkatapos ay kumuha siya ng baril habang papalapit sa halatang natatakot na si Douglas. Samantala, inayos ni Bobby, Jack, at Angel ang isang pulong kay Jerry upang harapin siya tungkol sa pagpatay sa kanilang ina. Si Bobby ay galit na galit at inakusahan si Jerry na nakipagsabwatan kay Victor upang patayin ang kanilang ina. Si Jerry, gayunpaman, itinanggi ang akusasyon, iginiit na palagi siyang sumusuporta sa pamilyang Mercer, kahit noong siya'y nalugi sa kanyang negosyo. Ipinaliwanag niya na ibinibigay niya ang mga pangangailangan ni Evelyn, at tungkol sa pera ng insurance, kinuha niya ito lahat at dinonate sa orphanage na nagpapahiwatig na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Habang nag-aaway sila, napansin ni Jack ang ilang mga nakamaskarang tao na nagkakagulo sa labas ng bahay. Nang sinubukan niyang habulin sila, binaril siya, dahilan para magsimula ang palitan ng putok. Sa kasamaang palad, kahit na nagawa ng magkapatid na Mercer na depensahan ang mga sumalakay, hindi nila naisalbo si Jack na tinamaan ng bala. Si Bobby ay nalugmok sa galit at dalamhati, alam na ang kanyang bunso ay sumunod sa kanilang ina sa kabilang buhay. Punong-puno ng paghihiganti, tinanong niya ang isa sa mga umatake na nakaligtas, at bago niya ito barilin, umamin ang umaatake na isa siya sa mga tauhan ni Victor. Pagkarinig nito, pinatay siya ni Bobby sa lugar mismo. Pagkatapos ng insidente, dumating sina Green at iba pang mga pulis sa lugar ng krimen. Ipinahayag ni Green ang kanyang panghihinayang sa pagdating niya ng huli upang maiwasan ang trahedya. Pagkatapos ay ibinulgar niya sa Mercer Brothers na iniulat ni Evelyn si Victor sa pulisya, na nagbibigay ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Bukod dito, sinubukan ni Evelyn na ipagtanggol si Jerry, na ang negosyo ay winasak ni Victor at ng mga tiwaling opisyal. Gayunpaman, ipinagkanulo ni Fowler si Evelyn sa pamamagitan ng pagsumbong kay Victor, na naging dahilan upang maging target siya ng pagpatay. Bago umalis si Green, nangako si Bobby na siya mismo ang magdadala kay Fowler sa hustisya. Pagkatapos, hinarap ni Green si Fowler, na naglalaro ng bilyar sa isang bar. Walang pag-aalinlangan, inalis niya ang badge ng pulisya kay Fowler, sinasabing hindi karapat-dapat ang isang katulad niya na magsuot nito.
Ngunit habang kinuha ni Green ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang superior, tumayo si Fowler at binaril siya hanggang mamatay. Matapos mawala sina Jack at Green, nagpa siya ang mga Mercer brothers na patumbahin si Victor sa kanilang sariling paraan. Lumapit si Jerry sa mga tao ni Victor, nagpapanggap na gusto niyang muling buhayin ang isang ugnayang pangnegosyo kay Victor. Ito ay bahagi ng isang maingat na bitag na itinakda ng Mercer Brothers, nakatakdang alisin nila si Victor at Fowler bago pa man sila makapagsagawa muli ng kanilang plano. Upang simulan ang plano, nangutang si Jerry ng pera sa bangko, na balak gamitin bilang bitag upang lumabas si Victor. Samantala, nagsimula ng maghanda ang mga tao ni Victor para sa pulong. Kasabay nito, nakatagpo si Angel ng isang batang naglalaro ng baseball mag-isa at inutusan niya ang bata na tulungan siya na dalhin ng isang kahon ng pagkain sa bahay ni Fowler para lokohin ang tiwaling pulis. Sa plano na ito, pumasok si Angel sa bahay ni Fowler at sinakal siya gamit ang isang plastic bag, tinapos ang pagtataksil ni Fowler. Nang dumating ang mga tao ni Victor sa harap ng bahay ni Jerry, nagatubili si Jerry na buksan ang pinto. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Angel si Bobby upang kumpirmahin na tinapos na niya si Fowler, na naging tanda ng huling yugto ng kanilang plano. Matapos makumpirma ni Angel na naasikaso na si Fowler, lumabas si Jerry upang makipagkita sa mga tao ni Victor, na nagdala sa kanya sa napagkasunduang lugar ng transaksyon. Samantala, hawak ni Angel ang baril na nakatutok sa ulo ni Fowler, ngunit nagkaroon ng komplikasyon nang i-report ng girlfriend ni Angel sa police station ang kanyang mga nakaraang krimen, na nagudyok sa pagdating ng pulis. Nang marinig ang mga sirena, nagkaroon ng kumpiyansa si Fowler, iniisip niyang siya ang nagtagumpay. Gayunpaman, inihayag ni Angel na may dala siyang recording device sa ilalim ng kanyang jacket sa buong oras na nahuli ang pag-amin ni Fowler sa pagpatay kay Green. Sa kabila ng pagbubunyag na ito, nagawa ni Fowler na baguhin ang sitwasyon. Hinihila niya si Angel palabas ng bahay sa pamamagitan ng baril, at hinarap ang dumating na mga pulis na sa simula'y inisip na si Angel ang kriminal. Nang naunawaan nila ang pagkakasala ni Fowler, hiniling nila ang kanyang pagsuko. Sa takot, pinaputukan ni Fowler ang pulisya, na nagpilit sa isang sniper na barilin siya, na nagwakas sa kanyang katiwalian. Samantala, dumating si Jerry sa lugar ng pulong kasama si Victor, kinakabahan habang pinapanood niyang naghuhukay ng isang kahina-hinalang butas ang mga tao ni Victor, na malinaw na para sa kanya. Habang inihahanda ni Victor na patayin si Jerry, biglang nagtraidor ang kanyang mga tauhan laban sa kanya. Ang pag-utang ni Jerry ng pera sa bangko ay lumalabas na ginamit upang suhulan ang mga tao ni Victor, na nawalan na ng tiwala sa kanilang lider. Ngayon na napapaligiran, nagbigay si Victor ng huling hamon, hinahamon ang sinuman na harapin siya sa isang labanan. Mula sa malayo, humakbang si Bobby pasulong, tinanggap ang hamon ni Victor. Ang laban ay brutal ngunit mabilis, madaling natalo ni Bobby si Victor. Sa pagkatalo ng kanyang kalaban, inutusan ni Bobby ang mga tauhan ni Victor na itapon siya sa malamig na tubig malapit, isang nararapat na wakas para sa lalaking responsable sa pagdurusa ng kanilang pamilya. Kinabukasan, inaresto ang mga Mercer brothers sa mga kasong pagpatay. Sa kabila ng malupit na mga taktika ng interogasyon, nanatili silang tahimik, tumangging umamin. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, napilitan ang mga pulis na palayain sila. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik ang mga Mercer brothers sa bahay ni Evelyn, determinado na ayusin ito bilang paggalang sa kanilang yumaong ina. Partikular na pinili ni Bobby na manatili at alagaan ang mga bata sa paligid, ipinagpapatuloy ang pamana ni Evelyn ng pagmamahal at proteksyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.